Kamusta? Kawala? Long time no see. Tingnan natin tong gagana. Yun o! Yun o! Umi-Andy filter. Salamat. Nandito ka ulit sa isa na namang episode ng walang kwentong, walang kwenta vlogcast. O medyo napatagal tayo ng pag-upload. Medyo busy. As you can see, ngayon nasa shoot ulit tayo para sa Salamat Way. Grand opening ngayon ng Enliven Pilates Studio. Ewan ko tama yung pronunciation ko ng Pilates. Pilates? Pilates? Para sa episode na to, sa title pa lang baka may na-trigger na. So disclaimer na agad, ang episode na to ay baka hindi para sa'yo. Baka iba yung context mo, iba yung context ko. So possible na hindi applicable sa'yo yung mga sasabihin ko dito. Sineshare ko lang sa ito bilang tropa naman tayo. Baka malay mo dumating yung time na applicable na sa'yo yung ganitong context. So yon, trabaho muna ako. Sagutan na lang. Imagine nyo podcast. Oh, hi, Sir Steve's camera. Hero mo. Yan. Sige, para na lang sa mga tanong pa. Kumbaga, anong masasabi nyo ngayong meron tayong ganitong studio sa Lipa mismo? Katatapos lang ng shoot natin sa Enliven. Isang floor pa. Don't go through the light. So yun, katatapos lang natin mag-deposit ng payment sa mga shoot natin nitong kailan lang. Na yan yung pag-uusapan natin sa episode na to. Medyo connected dyan. Uy, sunog. 16. Bakit nga ba sa tingin ko mas okay na hindi puno yung calendar natin as a freelance photographer, videographer? Sabihin na natin, medyo pabor ako sa kliyente dito. Ayoko kasi ng backlogs. So gano'n yun no? Ayaw mo ng backlogs, di wag ka kumuha ng maraming kliyente. Actually, ito yung pinaka origin ng idea na to. Basta mas okay para sa kliyente na hindi puno yung calendar natin. Number one reason ay mas nakaka-focus tayo dun sa kliyente na currently hinahandle natin. Parang common sense na lang di ba? Pag sobrang dami mong kliyente, sobrang dami mong hindi mo naman kayang unless na ikaw ay studio owner na marami ng tao. Pero dito, ang context natin ay yung mag-isa ka lang, yung pinaka-common. Solo shooter, solo editor, ikaw lahat. Nandun na, given na, talented ka, okay yung price mo. Pero yun nga, talo-talo pagdating sa delivery. Talo-talo na, sige, malamang marami magagalit sa akin dito. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit ganun katagal yung output. Pero, merong SDE. Alam mo yun? Hindi ko mag-gets eh. Bakit nakakapag-SDE tayo pero pag yung i-output na yung highlights na lang sabihin na natin, bakit ang tagal? Yun lang. Gets nyo, sana nag-gets nyo yung na ang reason sa tingin ko kaya kung bakit ganon is dahil nga marami kang booking na kesa mag-e-edit ka na, ang mangyayari is may shoot ka pa. 'Di ba? So wala naman sisihan. Okay lang, gets ko naman na possible na hindi applicable sa iyo to. Baka sobrang kailangan mo talaga. But then again, babalik ako dun sa origin ng idea na to. Yung pinaka nag-trigger sa akin is ang nagsasuffer ay yung kliyente. Yun yung reason kung bakit para sa akin mas okay na hindi puno yung calendar natin. Number one, mas may time tayo na ma-edit agad yung kasushoot lang natin. Pwedeng sasabihin mo, wala ako yung binok nila, ang binok nila sikat, ang binok nila yung in demand. Well, sa bagay, kung pumasok naman na sila, na ready sila sa ganun, parang okay naman yun. Pero yun nga, again, doon lang naman ako sa idea na bakit ang tagal ng output. Dahil ang reason is, marami kang shoot, marami kang ginagawa, tapos isasama mo pa syempre yung rest mo. So, paano naman yan, Steve? Kailangan ko ng pera. Dito ngayon papasok yung technique. Actually, si Jason Magbanwa nagsabi nito, sa kanya ko ito nakuha. So, siya sisihin nyo. Tapos, ang sinabi niya is, magtaas ka ng presyo. Yun yung way para umonte yung kliyente mo. Pero, hindi nagsasuffer yung kita mo sa loob ng isang buwan.
'di ba? It makes sense naman. Mathematically, it makes sense. Pag tinaas mo yung rate mo, mababawasan yung mga taong kaya kang i-afford. Pero hindi mawawala yon, hindi mawawala yung mga taong afford ka. Pero sige, sabihin na natin, paano Steve, nawala yung mga kliyente ko nung nagtaas ako ng price. Ibig sabihin yan, kaya ka pala maraming shoot, kaya pala maraming kumukuha sa'yo, is dahil mura ka. Hindi ka kinukuha dahil magaling ka. Pasensya na, medyo masakit. Logic lang ulit, it makes sense analytically. Bakit sila tumigil na kunin ka? Dahil mahal ka na. Wala ka nang magagawa, mahal mo na. Ibig sabihin, kung hindi ka na nila kinukuha dahil nagtaas ka ng presyo, kinukuha ka nila dahil mura ka. Which leads me dun sa paraan kung paano mo maitataas yung price mo. Ibig sabihin, yung level ko, hindi yung level ko yung ang kinukuha nila, yung price ko. So ngayon, ang gawin mo, mag-level up ka. Kasi ibig sabihin, yung level mo is hindi match dun sa price mo. Pag nag-level up ka na, pwedeng sabihin na natin through skills, through marketing, sabihin na natin, through portfolio, through equipment, sabihin na natin. Pag nag-level up ka na doon, tsaka ka na pwedeng mag-presyo ng mas mataas. Ang daming benefits na kapag konti lang yung schedule mo ng shoot. Number one, yun na nga, parang napraprioritize mo yung lahat ng client mo kasi konti lang sila. Hindi na masyadong maraming sabay-sabay ang ini-edit. So, mabilis ka nakatapos, mabilis nilang nare-receive. Sabihin na natin, yung quality mismo, dahil nga hindi ka nagmamadali, hindi ka puwersado. Actually, maganda yung ilaw dito. Hindi ka pressured. So, maganda yung output mo. Mas may time, mas relax ka, mas nasa momentum ka. Basta hindi ka ngarag na para lang, mema pasa lang, di ba? Tapos, internally, para sa sarili mo rin, papasok dyan yung work-life balance eh. Madalas kapag may tinatanong ako kung nakakapag-exercise ba or nakakapag-gym sila, ang sinasabi nila is wala nang time dahil busy na sa work, mga ganyan. Kaya napakaswerte natin as freelancers. Ikaw, napakaswerte mo as freelancer, kung freelancer ka man, medyo hawak natin yung oras natin pagdating sa mga bagay-bagay. So, pwede natin isingit ang exercise. Sabihin na natin work-life balance. Para may panahon tayo para sa ibang bagay, para sa sarili natin. Pwedeng sa sarili natin project, para sa self-improvement, para mas ma-improve yung skills natin, para mas makapag-price tayo ng mas mataas. Yun yung reason kaya iniiwasan ko na mag-flex ng mga fully booked na calendar. Mas gusto ko pa na mag-flex ng mga reaction ng kliyente na natuwa sila, ang ganda ng output, ang bilis ng output. Sa atin kasi, lalo na sa atin na nasa events tayo, event industry, tapos may social media pa, ang laking bagay para sa mga kliyente, sa wedding, sa debut, sa birthdays, or sa kung anumang event yan. Ang laking bagay sa kanila nung instant. Ang laking bagay sa kanila nung may maipopost agad sila. Kasi yung emotions, nandun pa yung emotions eh. Alam mo yun, nandun pa yung high ng bagong kasal, nandun pa yung saya nung birthday, fresh pa sa utak ng mga bisita mo yung mga naganap. Pag nag-post sila, hype eh. Alam mo yun, basta para gets nyo. Kasi pag halimbawa, ibinigay mo siya ng after 1 month, iba na eh. Hindi nyo maipagkakaila, hindi nyo maitatanggi, hindi nyo made-deny, lahat na. Na iba na yung feeling kapag medyo lumipas na yung oras. Ewan ko kung may napulot ka dito. Ewan ko nga kung freelancer ka eh. Pero yun nga, pinaka-point dito, kaya mong kumita ng same amount with the lesser amount of time. Ang kailangan mo lang gawin is i-improve mo yung sarili mo. Kahit anong area man yan, basta may i-improve tayo. To the point na babayaran ka na nila ng pang isang buwan, kahit isang shoot lang. Para mas makapagpresyo tayo ng mahal at mas maging malaya. Malaya!